Ang dasal ng Our Father. Baka akala ng iba diyan na kung sila ay mahirap lang at siyempre hindi mayaman, sila na ay mas kinakampihan ng Diyos. May mga tao kasing dahil sa pagiging relihiyoso nila sa kabila ng kanilang kahirapan, ay inakala nilang mas binabanal sila ng Diyos. Dahil rin sa maling pagtanggap sa ilang mga sulat sa Biblia, nagbigay iyon sa kanila ng pakiramdam na kabanalan. Nakasulat kasi ang ganito sa Matthew chapter 5 verse 3 to 12. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you. Alalahanin nating maigi na ito ay sulat ng sa mga sinalita ni Jesus sa kanyang mga piniling apostol. Sa kanila ipinagbilin ang mga dapat na makitaan sa kanilang buhay. Ito ang utos ng Panginoon sa kanila, sapagkat sa kanila matutupad ang kapangyarihan ng Diyos. Mananahan ang Espiritu ng Diyos sa kanila upang mangaral sila ng katalinuhan ng Diyos. Magpapagaling sila ng lahat ng uri ng sakit, makabubuhay sila ng mga patay, makapagpapalaya sila ng mga demonyo. Sa lahat rin ng ito ay uusigin sila, pahihirapan at papatayin. Sa kanilang henerasyon magaganap lahat ng mga pangako ng kasulatan. Sa kanilang panahon masisira ng ganap ang templo para sa pagtatapos ng Old Covenant Israel, sapagkat sa kanila matutupad ang simula ng bago, hanggang sa mararanasang paghuhukom ang labis na kapighatiang para sa mga pumatay sa mga propeta ng Diyos noong una pa, kahit nang sa mga papatay at magpapahirap sa kanila rin. Sa mga sinalitang ito ng Panginoon ay paghahanda sa kanila. Hindi ito para sa atin. Alalahanin muna natin na ang mga sulat na ito ay pangunahing patungkol sa mga piniling apostol ni Jesus sa Israel ng panahong iyon. At bago natin sabihin at angkinin na ang mga ito ay direktang sulat rin sa atin ngayon, sandali lang. Alamin muna natin ang konteksto ng mga talata kung bakit sinabi ito sa kanila noon ng Panginoong Jesus. Sa kanila nga, sapagkat sila naman talaga ang kausap sa kwento ng sulat. Kaya ang pamagat rin nitong The Beatitudes, na ang ibig sabihin ay mga lubos na pagpapala, ay idinagdag lang ng mga nagsali noon ng Biblia, kung kaya't wala naman talagang titulo ang orihinal na sulat. Kaya nga ang titulong ito, dahil sa pag-angkin sa sulat ng mga nagsalin nito, ay nagbigay sila ng sariling pakahulugan. Ang labo naman kasi ng ginawa nilang mga relihiyoso raw. Ang mga pinili ni Jesus bilang mga tagasunod niya ay tinipon niya. Bagamat marami sa kanila ang mga ordinaryong tao lang, na pinatutunayan ng kanilang hanap buhay noon, ay sadya pa ring pinili sila. Hindi sila yung mga taong mahihirap na walang makain at naghihikaw sa buhay. Sa katunayan, bagamat marami sa kanila ay mga mangingisda, mayroon rin namang taga-kolekta ng buwis. May isang aktivista pa nga, si Simon the Zealot. Hindi nga ba't kahit si Jesus ay anak rin ng isang karpintero? Sa kabila ng kanilang mga iba't ibang propesyon, ay pinili sila ng Panginoon upang maging mga apostol niya. Inilaan sila para sa paggawa ng kabutihang paglingap at pagtulong sa mga tao noon, na sa kanilang mga gawa ay mahalagang makilala ng mga tao kung sino ang Diyos, mabuti at mapagmahal. Mahalaga upang makita sa kanila ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya noong bago pa lang sila,
ay pangunahing ipinangaral sa kanila ang paggawa sa pag-ibig sa kapwa, na nang malaon ay ipinakita noon ng anak ng Diyos sa lahat ang isang gawa ng tunay na pag-ibig para sa tao, maging kaaway man ng Diyos. Isang gawa ng pagtutubos na magmumula sa pagsunod sa iniutos ng Amang Diyos. Taliwas sa pagsuway na ginawa ng unang Adam. Kaya't naging huling Adam si Jesus na nagpakita naman ng kabaligtaran, ang pagsunod. Kahit nang sa pagbubuwis ng dugo at buhay niya, ay maipakita na sa lahat ang kahalagahan ng paggawa ng pag-ibig sa kapwa. Dahilan ng sa paparating na noong paghuhukom ay pinaghahanda nga sila ng Panginoon, sapagkat sila rin ay naging bihag ng mga batas ni Moses na kahit kailan ay hindi nagbigay kaluguran sa Diyos. Dahil sa ang mga Pariseo at mga naglilingkod sa templo ay nagpakita sa kanilang kahipokrituhan, kasinungalingan at kabagsikan habang daladala ang pangalan ng Diyos, ay makatatanggap ng paghihiganti bilang katuparan rin ng mga batas sa kanila. Kasama ang sulat sa Mateo 5 ay mga bilin rin sa kanila, sa mga apostol, ang pag-iingat sa kanilang mga ginagawa. Nakasulat ang ganito sa Matthew chapter 6 verse 1 to 15. Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Karugtong sa verse 9 ay ang dahilan ng sa itinuro sa kanilang panalangin. Malayo sa naunawaan nating purpose ng pananalangin, sapagkat hindi ito para sa pang-araw-araw na ating panalangin ngayon, kundi ay panalangin ng para sa paghahanda ng mga apostol, sapagkat paparating na noon sa henerasyong iyon ang paghuhukom ng Israel. Ang Great Tribulation o ang labis na kapighatiang ipinangako ng mga hula mula pa noon sa aklat ni Daniel. Narito ang panalangin. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Ito ang panalangin ipinagagawa sa kanila upang mailigtas sila at hindi makasama sa paparating na noong paghuhukom. Hindi ito basta panalangin ang panghihingi natin sa Diyos ngayon. Kahit memorize pa, hindi nga para maging dasal natin ngayon. Hindi basta na lang sinasambit natin sapagkat napakalayo sa totoong konteksto nito. Lalo na't kung naghihintay pa tayo sa pagdating ng Panginoon sa kanyang kaharian, na ang ibig sabihin noon ay ang paparating na paghuhukom at hindi literal na pagbabalik ni Jesus sa katawan. Ito kasi ang pagtanggap ng mga umakong ministro pa raw ngayon, na sila ang kausap at inutusang manalangin raw ng Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Walang ganoong sinabi sa atin, kapatid, sapagkat naganap na noong AD 70 ang paghuhukom sa Jerusalem. Bakit ba tayo ay naghihintay pa? Napakalino namang hindi ito iniutos pa sa atin ngayon, lalo na't naisulat sa kanila noong unang siglo pa. Sila ang kausap ng Panginoon.
hindi tayo ngayon. Tuwing babasahin rin natin ang naturingang Beatitudes, isipin na lang natin na kailanman ay hindi na maaaring maging mga apostol rin tayo, na pagsapit ng panahon ay uusikin, pahihirapan, at sa huli ay papatayin ng mga Hudyong Pariseyo. Napakalabong mangyari na sa atin ang gayon. Wala na tayo kasing dapat nakaaway na relihiyon at paniniwala. Tigilan na natin ang pag-angking sa mga sulat at magbigay ng ibang interpretasyong napakalayo sa konteksto ng sulat upang magmalaki pa na tayo rin ang kausap ng Biblia. Ang talatang, Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you. ito ay hindi nangungusap sa atin ngayon. Hindi ka propeta, kapatid. Hindi ka apostol. Huwag mo na ring paulit-ulit na dinarasal ang kahit panalangin hindi naman sa atin ipinag-utos na dadasalin. Ang panalangin ng Our Father in Heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven, ay panalangin hindi pinagagawa sa atin kailanman. Ang sinabing, this then is how you should pray, ay hindi sa atin iniutos, kundi ay sa kanila noon, sapagkat pinaghahanda sila ni Jesus kasi nga ay malapit na. Kaya malinaw na dumating na ang kaharian ng Panginoong Jesus, ang kanyang pagbabalik para sa paghuhukom sa Israel. Noon pang unang siglo o 1st century, noong AD 70. Ngayon ang tanong, may masama ba kung dadasalin ito? Meron, sapagkat tuwing dinarasal natin ito, naghahayag tayo na hindi pa ginanap ng Diyos ang kanyang pangako na dapat ay matupad na lubos noon sa kanilang henerasyon. Kaya natupad nga. Wala rin namang masama, kasi nga ay walang ibig sabihin at walang patutunguhan rin. Mga kapatid, ang wastong pananalangin natin ngayon, dahilan sa mga ginanap ng lubos ng Panginoong Diyos, ay hindi ang sinasambit lang ng bibig natin, kundi ay ang atin ng pagsisikap na gumawa sa kabutihan para sa kapwa, na siyang pag-ibig rin nating totoo sa Diyos. Iyon ang tunay at katanggap-tanggap lang ng pakikipag-usap natin sa Diyos. Wala nang ibang kapalit. Iyon na ang ating mabuting alay na panalangin totoo. Hindi ang alay ng salita natin, lalo na't kung hindi naman natutupad, kundi ang alay ng ating mga mabuting gawa sa pag-ibig. Ito rin ang ating hinihinging pagpapala sa buhay, sapagkat sa naitanim nating kabutihan ay ang aanihin rin nating kasagutan na sa ating buhay, mula sa gawa na siya ng ating panalangin. Gayon rin naman ang sa ating pagsadya ng gawang masama sa kapwa, ay ang hindi natin pakikipagkasundo sa Diyos, na sa kalaunan ay nagdadala sa atin ng pagkakahiwalay sa Kanya. Iyon naman ang ating inaani mula sa gawang masama sa kapwa, nagdudulot sa huli ng ating kamatayan na. Wala na. Noon ay natapos ng lahat sa atin. Kaya sa ating nakikipag-usap na totoo sa Diyos, ay buhay kapiling siya sa walang hanggang panahon.